Eto mga senator, mga tol, ikinagalit daw ng salita na, no? Ikinagalit daw ang ginawang pagsira ng China sa mga bahura. Kaya militar dadagdagan sa West Philippine Sea, mga tol. Noon pa natin sinasabi yan, no? Noon pa gustong-gusto yan ng Pilipinas, ng Pilipino, mga tol, ng mga Pinoy. No, kasi hindi nga natin nababantayan yung ating na ating bakuran kaya nagagawa ito ng illegal ng mga mananakop, mga tol. Kaya ito papanoorin natin to mula kay John Reps, mga kapatid. Syempre courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Syempre, at wag niyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba ng kanyang YouTube channel. Huwag niyo kalimutan puntahan, bisitahin at mag-subscribe. Huwag na rin natin itong patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to, mga tol. It takes hundreds of years to create, to build. That is God's gift to human beings. Kasi yan dyan po ang breeding ground ng ating mga isda. Yun. Winasak po nila. Para saan? Bakit? Bakit po nila ginawa yun? Kaya umaapela po ako sa China and the Chinese embassy to stop the wanton destruction of our coral reefs and our coral resources in the West Philippines. Yan, dapat ito ini-interview, no? Kasi pag yung isa in-interview, baka sabihin nun, hindi nila kasalanan yan. Diba? Kasalanan niya ng ano. Diba? Isisisi pa sa iba eh. Diba? Katulad ng pagtatayo ng mga island doon, mga isla, hindi daw kasalanan ng China yun eh. Kasalanan daw ng mga ganid na politikong nagbenta nun eh. Tanong, sinong politiko yun? Kilala niya ba? Di ba? Hindi nila lang pangalanan, tas kasuhan niya. Total, senator naman siya eh, no? Ito, no? Nagagalit yung mga senator natin. Sino ba naman matutuwa? Matutuwa ka na lang kung proud na proud kang in-check ka, no? Matutuwa ka doon, no? Ay, namin, bansa namin, kinuha yung mga mga coral reefs kasi soberanya naman namin yan. Hindi naman sa Pilipinas yan eh. Diba? Kung ikaw in-check, matutuwa ka. O kaya kung ikaw in-check pero naniniwala ka na sa Pilipinas to at hindi ginagalang ng lahi mo itong pag-aari ng Pilipinas, kahit ikaw mababad trip di ba? So because of the food security issue yan, di ba? Food security issue. It's a food security issue. Pag winasak na po nila yun, anong magagawa ng ating mga mangingisda? Tama. Wala na pong fishing grounds. Tama. Dahil wala na pong breeding grounds ang ating mga isda. Tama. So definitely, if they're sabotaging our natural resources. Yes. And because of that, they're also sabotaging our ability to feed our people. Inaasahan natin ang mga kinaukulang ahensya at mga responsable otoridad magsasagawa ng agarang aksyon para tugunan ang seryoso at nakakabahalang pangyayari na ito, lalo na kung nasa ilalim ng mandato nila ang pagbibigay ng proteksyon sa ating likas na pamana. Dapat lamang natiyakin nila na mapapanagot ang mga responsable sa pinsalang ginawa sa ating karagatan. We call upon the responsible authorities to also raise awareness and consciousness on maritime and archipelagic issues and concerns and uphold our national sovereignty and territorial integrity. Sabing ganun ni Senator Jinggoy, nakakabahala. Sabi naman ng isang senator dun sa post niya, wala pa naman daw ginagawa na dapat nating ikabahala. Tapos nagagalit kayo agad. Nagkakaduruan pa lang, sabing ganun, di ba? Dun sa post. Trip na trip talaga natin yun, no? Goodness, kasi hindi mo alam kung bulag ba sa katotohanan, mga tol eh. Kaya nga, ngayon sa budget na to, action na po natin to. We'll add more marine stations. Pinag-usapan na po namin ni Senator Lauren Legarda po yan, kasama ni Environment Secretary Tony Loizaga, that we're going to add a budget, almost 600 million, and we agreed to it already. We already spoke to Senator Sani Angara, 600 million to build marine stations, marine ranger stations sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. 600 million. Alright. We'll be having one off the coast of Pangasinan and we'll have one off the coast of Palawan as well. Ito po yung mga ranger stations, marine ranger stations na magbabantay po sa ating karagatan. So, that's already in the budget. And that will be a Senate initiative so that we'll put more outposts all over this area. Mabuhay ka, Senate President Mig Zubiri. Alam nyo mga tol, hindi tayo hindi tayo yung tipong kritiko. Hindi tayo yung tipong banat na lang ng banat o kaya puna na lang puna sa nakikita natin. Kung tama naman sa paningin natin yung nangyayari, yung ginagawa ng ating mga senator, talagang pinapalakpakan natin yan, di ba? Talaga namang pinupuri natin yan. Pero pag ang nakikita natin yung ganyan ginaganyan na nga yung bahura natin, di ba?
Tapos ang sasabihin mo pa 65% ng ating mga Pilipino may dugong Chino at maging proud ka. Hindi naman nila kasalanan. Hindi kasalanan ng China. Yung mga ganun yung ano mo, yung ganun yung mga pahayag mo. Ano pang aasahan mo sa sambayan ng Pilipino na bad trip na sa ginagawa ng China, no? Papalakpakan ka pa, di ba? Pero etong ginagawa ng ating mga senator, tong iba, no? Itong ibang mga senator natin, talagang concerned din sila. Kasi tulad nga nung sabi natin nung nakaraan, no, breeding ground to ng mga isda eh. Etong mga corals, mga tol, dyan sila nangingitlog, dyan sila nagpaparami. Kumbaga tahanan nila yan eh. Kung wawasakin mo, syempre lilipat ng pwesto yung mga isda. So maghahanap ng bagong tahanan yan. Parang mga hayop sa gubat lang yan eh. Pag yung gubat, pinagpuputol mo yung mga puno, kinalbo mo yung kagubatan, asahan mo yung mga hayop na nakatira dyan, lilipat na ng iba. Etong lugar na to mga tol, dito nagpaparami yung mga isda eh. Para marami tayong mahuling isda. At food security nga, sabing gano'n ni Senate President eh. 'Di ba? Para sinasabotage nila yung ating economic na kalagayan natin mga tol. Syempre magkakaroon tayo ng problema sa food resource natin, lalo na sa mga mangingisda, mga tol, kabuhayan nila ang panguhuli ng isda. Kung wawasakin ng mga incheck, yung mga tahanan ng isda, mauubos ang isda diyan. 'Di ba? So paano na ngayon? 'Di ba? Pagkain din ng mga ng Pilipino 'yan, ang nakikinabang sila. Bansa nila na ikinabang samantalang exclusive economic zone yan ng Pilipinas, di ba? Tapos sasabihin ng isang senator, wala pa naman daw ginagawa na dapat ikabahala. Hindi siya nababahala dyan. Mayaman eh. Maraming pera pang kain eh, di ba? China para mag-tayo sila ng bago. Tapos sir, i-check to ng ating mga Roma. Kasi parang lahat yung sir, suspicion mo na about scientific. I-check natin. Mapacheck natin kung anong extent ng damage at anong magiging purpose nila doon. Bakit nila ginawa yun. Wala tayong, hindi natin malaman kung ano talaga. Puro lang tayo suspicion. Giniba ba yun para sa kanilang lalalim yung kanilang dadaanan? O giniba yun para i-recover yun, i-retrieve yung mga sinasira na mga corals at gagamitin for yung reclamation ng area. Sir, di ba parang nagkakaroon ng impression na parang there's no way of stopping China kung gano'n ang attitude considering na yung international community, Tama. yung Pilipinas, dire-diretso yung pag-expose ng movements and criticisms against China. At least, on our side, no, sa Pilipinas, we keep on exposing what evil deeds they have done. At least, nalaman ng mundo na may ginagawa na hindi maganda. Regardless kung may stop natin o hindi, kasi you want to stop them, there's no way. But Regardless kung may stop man natin o hindi. Pag di natin na-stop yan, darating ang panahon, wala nang aabutan yung ating mga next generation. Sabi nga gano'n ni Mig Zubiri, di ba, ni Senator Mig Zubiri. It takes 100 of years para ma-build yan, yung mga ganyan. Diba, hindi naman yun yung tipong, itong mga corals, mga kapatid, dito gawa ng tao gawa ng kalikasan yan, gawa ng Panginoon yan, binigay yamang dagat yan. So hindi yan yung tipong binibuild lang. So pag yan ay sinira mo, napakahaba daw na panahon pa ulit para mabuo yan o maitayo ng mga isda yan o kung sino man na magtatayo niyan dyan, diba? So kung hindi natin yan iingatan, sa madaling salita, kung hindi natin kayang depensahan, uubusin yan itong mga bansang matitigas sa muka na kapag pinuna mo, magdaratingan yung mga warship nila para sumaklolo sa kanila. Diba katulad nung nangyari dun sa Scarborough? Diba? Tapos tayo urong. Ayaw natin mangyari ulit yun mga tol. Ang tanong, anong gagawin natin para ma-stop itong ginagawa ng China? Diba? Isa pa lang to, itong natuklasan sa Russell Reef. Baka meron pang ibang bahagi, no? Bahagi ng West Philippine Sea mga tol na ginanon na rin nila at hindi pa natin na-discover. Kaya bago yan, kay luma yan, sira na yung mga coral reefs, ano ba magagawa natin dun? use force to stop them, di ba? And that we cannot afford for the time being. We cannot afford that. So, tingnan natin. At least, na-expose itong ginagawa nila. Nalaman ng
buong mundo. Sir, yung area yung nearly within Alright mga kapatid, anong masasabi mo dito sa mga komento, dito sa mga pahayag ng ating mga magigiting na senator mga tol? No, ano masasabi mo? Ay ako, ang gusto ko dun yung sinabi ni Senator Mig Zubiri na pag-usapan na daw nila, maglalaan sila na 600 million na budget para makapaggawa ng mga ranger station doon. Ranger station nga ba? Di ba? Na magbabantay mga tol. Kailangan kasi talaga mga tol, masitan nila, mapaalis nila, unti-unting mapalayas yung mga nagdaratingan ng mga maritime militia vessels ng China. Kasi etong mga to, ito yung mga ginagamit nila pangisda hindi naman yung Coast Guard ito yung ginagamit nilang pangisda, kinukuha nila yung mga isda dyan, kinukuha nila yung mga giant clam, nakikita ninyo, di ba sa mga last video na napanood natin, kinukuha nila yung mga giant clam dyan, kinukuha nila yung mga corals, di ba? Pwedeng ibinebenta nila yon. Siyempre sa market nila, pinagkakakitaan nila yon. Ine-export din nila. Siyempre kabuhayan nila mga tol. At yung mga isda, 'di ba, kahit na gabing-gabi na nagbubukas sila na sobrang liwanag na ilaw para mapalapit nila yung mga isda at kukuhanin nila. Tapos yung mga Pilipino nating mangingisda, yung mga maliliit na mangingisda, hindi na magawang makalapit, natatakot na sila kasi pinapaalis sila, 'di ba? Natatakot sila na baka hindi na sila makabalik pa sa mga pamilya nila, mga tol. Siyempre, natatakot sila na baka kunin sila, anong gawin sa kanila nitong mga inchik na to, di ba? Alam naman nating malulupit yung iba doon. Hindi natin sa nilalahat mga tol, hindi tayo galit sa lahing yun. Hindi nang natin gusto yung ipinapakita ng kanilang gobyerno dito sa atin mga tol, yung kawalan ng respeto. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Pero saludo pa rin sa mga Chinoy, sa mga Pilipino na may dugong incheck mga tol na nadirito na nakatira sa Pilipinas, na ang puso nila ay pusong Pinoy at hindi rin sila pabor sa ginagawa nung bansang China mga kapatid dito sa West Philippine Sea. No? Ulitin natin, no, hindi tayo galit sa mga incheck, hindi tayo galit sa Chinese, hindi tayo galit mga tol. No, actually kailangan natin sila dito sa ating ekonomiya din. Pero syempre, hindi naman porket ganun, hahayaan na lang natin na ganun ang gawin nila dito sa West Philippine Sea, mga tol. No? Lalo-lalo na ito'y bakuran natin yan. Exclusive economic zone yan ng Pilipinas. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.